Good day mga kamos, welcome back to our YouTube channel. Muli tayo nagbabalik dito sa Kawasaki Leisure Bikes 10 ang Caloocan para isunod namang i-feature sa ating YouTube channel itong bago nilang 2026 version din. Ito ang Kawasaki Eliminator. Aalamin natin dito mga kamos kung ano-ano nga bang specs at features na tinataglay nitong motor na expressway legal mga kamos, and then napakaangas ng forma. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. Okay, so this is the all-new Kawasaki Eliminator 2026. Bagong year model mula kay Kawasaki. So sa mga fan ng mga ganitong motorsiklo, pinaka-base color po niya is deep orange. Napakaganda. By the way mga kamos, itong Eliminator nandito ngayon sa Kawasaki Leisure Bikes 10 of Caloocan as of January 2026 ay standard version lamang. Pero kung naghahanap kayo ng SE o yung special edition, mag-inquire lang kayo mamaya sa Facebook page ni Kawasaki 10 of Caloocan na i-flash ko sa screen. Ayan, so para makakuha sila ng SE version kung gusto niyo ng SE or special edition version mga kamos, no? Ito kasing Eliminator na nandito, itong deep orange is standard version. Pero ayon kay Kawasaki 10 of Caloocan, ang pinagkaiba lang naman dito, itong standard sa special edition, yung special edition po kasi mga kamos is may USB charging port. Dito sa standard is wala. Ayan, so yun lang naman daw yung key difference niya dun sa SE version. Pero sa looks and style, parehas na parehas lang sila. Tsaka yung sa kulay lang din ang nagkaiba, mga kamos. Dito sa standard kasi is deep orange. Dun sa SE is may pagka-silver yung kulay niya. Sa headlight niya, meron tayo ditong round shape. By the way, naka-LED na po ito. Two portion. Meron siyang hati sa gitna. LED. So, expect natin na talagang maliwanag itong buga nitong ilaw niya. Tapos, naka-round shape pa siya. Napaka-classical ng dating mga kamos, no? And yet modern design kasi naka-LED na po yan. Sa turn signals niya, ito nakahiwalay. So dito sa taas niya, meron siya ditong pinaka parang metal frame. Ayan, I think para ito sa visor. Kasi meron tong kasamang visor mga kamos. Hindi lang siya nakakabit. Ayan, so kapag i-release niyo na itong motor na to, tsaka lang ikakabit yung visor. So meron siyang visor dito na ikakabit dito sa mismong metal bracket niya. Sa suspension niya sa unahan, naka-oversized suspension tayo dito. Pero hindi siya naka-inverted, mga kamos, no? Sa mags niya, naka-gloss black paint finish. Ayan, makapal yung ginamit ni Kawasaki. Ganda, oh. Heavy duty. Isa sa pumuko ng pansin ko itong metal frame niya na naka-titanium silver ang kulay. Wow! So, meron siya dito dalawang tube. Kung gusto niyang kabitan ng slider, ayan, pwede. Meron na siyang abang dito. Meron siyang dalawang butas dito. And sa radiator niya, ayan, so dito nakapwesto, naka-color black na radiator. Dito sa pinaka-mismong engine niya, meron siyang cover dito na plastic type. Ayan, so naka-matte black paint finish, napaka-premium ng kulay. Ito yung pinaka-head niya, napakalaki. Ayan, no? Ganda. And then, meron siyang side pairings dito na plastic type. Side pairings dito na color orange. And then, ito naman yung foot pedal para sa driver. Ayan. And then, ito naman yung preno sa likuran. Naka-inline 2-cylinder na po itong Kawasaki, no? At bagay na bagay yung itsura ng tambucho niya dito sa motor na to. Ayan. Napakaganda. Ito yung pinaka-heat guard niya. Disc brake na rin po ito sa likuran, mga kamos, na naka-Nissin caliper na 2-pack. Wow! Ganda, oh. Nissin. Ganda. Quality. Sa pinaka-taillight po niya, mga kamos, naka-LED na rin po ito. Ayan. So, napaka-nipis lang ng taillight niyo. Ganda. And then, sa turn signals, nakahiwalay din. Meron siyang built-in plate light and then reflector dito. And meron siyang built-in chain guard dito na plastic type. Mahaba yung chain guard niyo simula dito hanggang dun sa dulo. Sa swing arm niya, naka-matte black paint finish naman na napakakapal ng ginamit ni Kawasaki. I think mga nasa 2.5 inch yung niya, lapad niya. Itong swing arm niya. So proceed na kagad tayo sa sukat ng gulong nitong pinakabagong 2026 version na Kawasaki Eliminator. So sa harapan, ito ay naka 130 by 70 by 18 inches na by the way naka tubeless tire na po ito, harap at likuran. And then ang ginamit na gulong naman dito ni Kawasaki ay RC tires pa rin. Pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, ito po ay naka 150 by 80 by 16 inches naman. So ganito talaga itsura ng mga upuan niya, naka 2 portion, no? And then mababa siya. Dito sa driver, malapad. And then ito naman sa passenger, maliit lang. Kung gusto niyo maglagay ng top box dito, additional compartment kasi nga since wala itong compartment itong ganitong mga klaseng motor, so pwede naman kayo maglagay ng additional top box dito.
So ito yung pagkakabitan nyo ng bracket mga kamos, no? Ayan, itong dalawang butas na to. And then meron din sa kabila. Ayan. So magpapa-customize na lang kayo mga kamos ng bracket para dito sa ganitong uri ng motor. And then meron ka ng compartment or top box compartment. I must say nababagay dito yung saddle bag, no? Yung bag dito sa dalawang gilid. Ayan, bagay na bagay dito sa ganitong motor ni Kawasaki. Ayon kay Kawasaki, fuel tank capacity nito, Kawasaki Eliminator 2026 is 13 liters. O, napakalaki. Ayan. So, hindi ka agad-agad maubusan ng gasolina. So, dito sa handlebar niya, sa payat, hindi siya ganun kalaki yung handlebar niya. Sa mga buttons and switches, unahin na natin yung built-in passing light. Ayan, so meron siyang built-in passing light, high beam, low beam, built-in hazard, good thing, meron na rin to. And then, turn signals left and right, busina. And then sa right side naman, meron tayo ditong engine kill switch. Ayan. And then electric push starter. By the way mga kamos, wala nga pala itong kickstart. Itong 2026 version ng Eliminator ni Kawasaki. Mahaba yung bar end nyo. Ganda. Balancer. Levers naman yan, naka matte black paint finish din. Yung kulay. Naka ordinary ignition key lang tayo dito. Wala siyang shutter o hindi siya naka-shutter key. Dito naman tayo sa instrument panel niya na naka-round shape and then naka-fully digital instrument panel na. So sayang hindi ko mapapakita sa inyo yung itsura ng instrument panel niya. Pero ito, bigyan ko na lang kayo ng sample mga kamos na nakuha ko sa internet para lang may idea kayo kung ano itsura ng instrument panel nitong Kawasaki Eliminator 2026. Okay, so yan po yung looks and appearance itong pinakabagong 2026 version na Kawasaki Eliminator. Alamin naman natin na ba pang mga engine specs at features na tinataglay nitong motorsiklo nito mula kay Kawasaki. The all-new 2026 version of Kawasaki Eliminator has a 451cc engine displacement 4-stroke with inline 2-cylinder na naka-dual overhead cam at naka-8 valves. Meron itong max power na umaabot sa 52 HP at 10,000 RPM habang kanyang max torque ay 42.6 Nm at 7,500 RPM. Para po sa kanyang fuel system, naka-electronic fuel injected na po ito habang kanyang cooling system ito naman ay naka-liquid cooled. For the starting system, pinapagana lang po ito ng electric push starter. At dahil cruiser motorcycle type, gumagamit ito ng chain and sprockets pagdating sa kanyang driving system. At para naman sa kanyang transmission system, meron po itong hanggang 6-speed na naka-full manual clutch. For the suspension, sa harapan, equip po ito ng oversized fork at naka-twin shock absorber naman ito pagdating sa likuran. For the braking system, parehas na pong equip ng hydraulic disc ang preno nito harap at likuran. Naayon kay Kawasaki Motorcycles ay equipped na rin ng single channel ABS. At para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 2,250mm, overall width na 785mm at overall height na 1,110mm. At meron naman itong napakababang seat height na 735mm na talagang dinesign dito sa cruiser bike na ito para maabot ng mga average height Filipino riders. At meron naman itong ground clearance na 150mm. At ang kabuang bigat naman ng cruiser motorcycle na ito mula kay Kawasaki ay 176 kilograms. At yan ang engine specs at iba bang features itong pinakabagong 2026 model na Kawasaki Eliminator. Kaya naman alaman natin ang cash price at installment price nito dito sa Kawasaki Leisure Bikes 10 Ab Caloocan as of January 2026. So proceed na tayo sa cash price at installment price itong pinakabago Kawasaki Eliminator 2026. So para po sa cash price niya, mamos, ito po yung nagkakahalaga ng 366,000 pesos. So ayon kay Kawasaki Leisure Bikes 10 Ab Caloocan, all in na raw po yan, kasama na dyan yung LTO registration at insurance. And then meron pa kayong freebies na half-face helmet mula sa kanila. Para naman po sa installment, available na rin daw itong kunin ayon kay Kawasaki Leisure Bikes 10 Ab Caloocan. So magda-down tayo dito ng 106,697 pesos po. Ayan, so all in na rin po yan, kasama na dyan yung LTO registration at insurance. Para naman po sa monthly amortization nito, para sa 12 months, 27,190 pesos. 24 months o 2 taon, 15,160 pesos. And then 36 months or 3 years, 11,213 pesos po ang ating monthly amortization dito sa pinakabagong 2026 version ng Kawasaki Eliminator. Ayan, so sa mga naghahanap ng itong napaka-bruskong tignan, ayan, so again, meron pong stocks dito si Kawasaki Leisure Bikes 10 Ab Caloocan as of January 2026. Nag-iisang unit na lang po ito, mga kamots, na.
And then kung sa mga naghahanap naman ng SE, yung special edition, ayan, so make sure na makapag-inquire kayo sa Facebook page ni Kawasaki 10 Caloocan. Ito po yung Facebook page nila. Ayan, para makapag-inquire na rin kayo at kung sakaling maubusan kayo nitong Kawasaki Eliminator na standard version na ganitong kulay, make sure lang na makapag-reserve kayo sa Facebook page nila, makapag-inquire kayo. Ayan. So, again, before we end this video, I would like to thank Ma'am Margie na nag-assist sa atin para i-vlog at i-review itong 2026 version ng Kawasaki Eliminator. And then kay Ma'am Jane, and then sa branch manager na lang na si Ma'am Mavic. Abangan niyo pa yung mga motorcycle vlogs na ilalabas natin sa ating YouTube channel. So muli maraming salamat sa panonood. Stay safe, ride safe always.